Definitely never forget. Buhay na buhay ang memory ng martial law, lalo na sa mga naging biktima nito. Ako si Judy Tagiwalo, 75 years old. So, nabuhay ng panahon ng Marcos Sr. at narito na naman kay Marcos Jr. Marcos 2.0 ngayon. Patuloy ang pagpapahirap sa atin, patuloy ang pagsasamantala, patuloy ang panunupil, patuloy ang pagkakatuta. Sa pagunita ng batas militar, inuugnay natin, magkaugnay ang plunder tsaka pasismo yung pagpigil ng protesta. Kasi habang may naglalantad ng kanilang pagnanakaw, ng kanilang kurakot, pinipigilan nila ito sa pamagitan ng paghuhuli, disappearances, pamagitan ng pagpatayo ng martial law. Ngayon, hindi nawawala yan. Nire-red tag ang mga lumalaban. Ngayon pa lang, sa usapin ng kurakot na ito, narinig nyo ng sinabi ng spokesperson nila, may report na ginagamit ng mga rebels ang issue ng kurakot para mag-recruit sila. Iniba na naman ang diskurso. Sa halip na i-address ito, bakit may kurakot, naghihirap ang bayan, bakit ang mga rebelde, ano ang papel ng rebelde sa kurakutan na yan? Pero they need to do that kasi takot sila No, takot sila na malalantad ang kanilang pagnanakaw. Hindi tayo dapat magpakatakot, kundi i-assert natin ang ating karapatan na magkaroon ng pananagutan. Hindi yan mapipigilan historically. You could delay it, pero hindi mo mapipigilan kasi eventually, kikilos at kikilos ang sambayanan. Sama tayo. Kasi kung mas marami, mas mahirap nilang pigilan. Kung mas konti, madali nilang ma-terrorize, ma-intimidate, at ipagpatuloy lang nila sa bagong forma na naman ng pangurakot sa pera natin.